Hello again, everyone. So, as I have promised, bumalik tayo sa Dubai Mall para pumasok doon sa aquarium at saka underwater zoo within Dubai Mall. Tapos, ang plano ko lang yun lang sana yung gagawin ko today. Pero, avail ako ng ticket na package na pwedeng gamitin sa underwater zoo tapos akit din sa Burj Khalifa. Kasi magkalapit lang yan, nasa isang area lang. So, ayan na, samahan niyo ako. So, pagpasok ko, syempre, naglakad-lakad muna and then in-enjoy ko muna yung view sa labas nung aquarium bago pumasok at kumuha na rin ng ticket. Dito pa to sa labas and then ito na yung papasok. Medyo careful ako mag-video dito. Kasi maraming bata and ayoko makita yung mga mukha ng mga bata sa video. Especially wala akong permission na mag-take ng video kasama sila. Pero okay naman mag-take ng video sa kabuuan ng area. Pwede naman, allowed naman. Yun lang, ayaw ko lang talaga may makita ang ibang mukha, even yung mga matatanda doon sa video. So careful ako. And then dito na yung papasok, para siyang tunnel. Ito yung pinaka-entrance, para siyang tunnel. Dito in-enjoy ko talaga yung time. Kasi ang ganda, parang nakikita mo pang 360 degrees yung aquarium. Kita mo yung mga fishes, at iba't ibang may mga din, mga sharks and ano yung tawag dun, yung malapad. Yan, diba? Stingray ba yung tawag dyan? Yes. Eto nakakita na ako nito sa may Surigao del Sur. Nung one time na nagpunta ako, and mas malalaki yung doon, tapos nahahawakan mo pa. And then ito na, katapos pagpasok mo, ito na yung makikita mo. Para lang siyang, kung pagpasok ka na, para siyang forest. Tapos may mga aquarium everywhere na makikita mo yung iba't ibang isda. So para talaga siyang zoo inside the mall. Yung sa sobrang laki nung zoo, hindi mo akalain na nasa loob ka pa ng mall. Tapos, dahil mag-isa lang ako nito, nakauwi na yung mga kasama ko sa Juba. So, in-enjoy ko na lang. Selfie. Mind you, sobrang mahihain ko. So, hindi talaga ako lalakas ng loob maghingi ng favor para picturean, para makakuha ng magandang picture. Siguro once in a while lang, pag may nakikita akong Pinoy, yun lang, nakikiusap ako, magpa-picture, or minsan yung mga nagtrabaho doon, yun lang. Pero yung ibang mga tourist din, nahihiya akong makiusap na take ng picture. So, yeah. Tapos, dahil mag-isa lang ako, in-enjoy ko lang yung time. Saka hindi naman ako nagmamadali. So, I really took the opportunity na makita lahat yung kabuuan ng zoo. Ito, isa to sa pinaka-kinatatakutan ko kapag nag-dive ako or pag nag-snorkel ako or pag nasa sea ako. Makaramdam lang ako ng konting kirot or konting pangangate. Medyo napapanik na ako. Pero nakokontrol ko naman siya. Basta wala lang ako makitang jellyfish.
takot talaga. Natatakot talaga pag may nakita ako. Pero pag wala, so far, pinapakiramdaman ko lang. And then, meron ding mga crocodile. Hindi naman siya gano'n yung kalakihan masyado. Pero, naka-keep lang sila. Makikita niyo mo. Yeah. So hindi lang siya mga underwater na animals. Yung iba may mga din reptiles. Yan yung crocodiles. Look at that. Tapos eto, hindi ko alam anong klaseng fish ito. Tingnan niyo yung bunganga niyan. Para lang siyang open. I don't know how they even eat. Or kung may kinakain pa sila. Kasi, tingnan mo yung bunganga, diretso na, hindi mo alam kung may papasukan. And then ito na yung pinaka-last, mga penguin. Dito na-surprise talaga ako. First time ko makakita ng penguin. Ito na yung pinaka-last na pinuntahan ko. Look at that, ang cute nila. And then after nito, bumaba na ako. Tapos, nag-watch muna ako ng water fountain. Tapos yung doon din sa may likod ito mismo ng Dubai Mall. Diyan din makikita yung Burj Khalifa. Tapos dahil medyo COVID time pa ito, nakamask talaga yung mga tao. Although pwede naman i-remove pag magpipicture ka. Tapos may physical distancing talaga yung mga tao. Nakikita niyo yan. May mga nakamarka talaga kung saan tayo yung mga tao para manood ng fountain. Ito, libre na ito. Paunahan lang kasi ang dami-daming nakapila dyan. Tapos, limited lang yung tao. Yung mga mark na may mga mark na pwedeng tumayo yung manonood ng water fountain. Dito may namit ako na dalawang Pinoy na nakatabi ko. Kaya nakakuha ako ng magandang picture. Yes, I shared it already on Facebook and Instagram. And there is the Burj Khalifa. So far, ito yung pinaka... this is the tallest building in the world. Pero accordingly, may binibuild sila sa Qatar na malalampasan ito. I'm not sure kung kailan matatapos. Probably 2025 matatapos na yun. And mabubreak niya yung record ng Burj Khalifa. Parang nabasa ko lang sa isang article. And pagpapasok na, ito na yung entrance sa Burj Khalifa. And para umakyat, sasakay ng elevator, of course. Baka mawalan ka na ng malay ko, aakyat ka ng hagdan. And nasa 124 and 125th yung pinakataas. Actually, hindi pa yun yung pinakataas. May tataas pa doon. Pero yun lang yung viewing area. And sobrang bilis ng elevator. Habang nakasakay ka, pataas ng pataas, mararamdaman mo yung parang kapag nasa aeroplano ka, para kang mabibingi, yung ilong, yung tainga mo, na parang wala kang naririnig. Dun mo mafe-feel na nasa taas ka na talaga kasi nag-a-adjust yung eardrum mo. Tama ba ang pinagsasabi ko? Basta, yun. Alam niyo na yun. Nangyayari din yan pag nagda-diving ka. And, eto na, malapit na tayo. So, doon mag-exit dito 124. Tapos may hagdan paakyat. Ito na yung hagdan paakyat sa 125th
So dito lang, isang pinaka-na-amaze ako, lahat ng lugar na pinupuntahan ko meron talagang nagtatrabaho na Pinoy. So dito meron siyang parang, ano 'to, pasalubong center or store, na lahat ng nagtrabaho mga Pinoy. So nakakatuwa, kasi, nakakausap ko sila, gano'n. Tapos sila, sabi nila yun na yung buhay nila. Everyday nandun sila sa taas so parang sawa na sila sa ano, sa beauty ng Dubai. So ito yung makikita mo 'pag nasa taas ka na. Kita mo lahat yung mga buildings, 'yan. And then eto para siya nagka-crack na mirror. Ano lang 'yan siya, effect lang 'yan. Hindi 'yan yung totoong nakikita sa baba. Look at that. Ito parang sisigaw na ako nito pero, ano lang, inisip ko lang, ano lang ito, mirror, effect lang ito. Naririnig mo talaga yung mga crack, pero may isang bata na pag-apak niya diyan, sumigaw talaga siya. And then eto, bababa na tayo. Dito wala talaga akong nakuhang magandang hindi meron naman. May nakita akong mag-isa lang din siya, nagse-selfie tapos sabi ko, "Picturean kita." Tapos sabi niya, "Sige, sige, picturean mo ako." Tapos picturean din kita. So yun lang, yun yung yun lang ko ano, yun lang yung nakuha kong medyo magandang picture. May mga Pinoy pero nahihiya akong lumapit sa kanila para magpa-picture. So yan, inikot-ikot ko lang. Mga halos isang oras din at ako nagstay dito sa taas. And then, yan, pagkatapos niyan, umuwi na ako. Pagbaba mo, sakay ulit ng elevator, doon sa exit makikita mo yung mga photos no, nung mga engineers na nag-build ng Burj Khalifa, tapos yung step-by-step process na ginawa nila, yung design, may mga miniature na makikita. And then ito yung certificate ng Guinness na ano, recognizing them as the tallest building. Ito sila, yung sinasabi ko kanina, mga engineer na nag-build ng Khalifa. Tapos ito yung mga miniature na sinasabi ko kanina, yung mga step-by-step na pag-build nila sa, um, building. Although makikita din naman ito sa ano, YouTube. May napanood akong video explaining, yung design ng building. Yes,